At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Aying, Daily Tribune. Magandang umaga po, Yusek. Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po nagsabi po niyan? Sa social media po, yung mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Sunod, okay, may follow-up ka pa. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good morning po, Yusek po. During his SONA po, President Marcos opened also the idea of nuclear energy po, of revisiting that up. Debates online po circulated after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po? Kahit naman po nung nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. Ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay magpuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon, kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning. Yusek, isa po sa pinalakpakan nung ikalimang SONA ni Pangulong Marcos ay yung inanunsyo niya yung pag-alis ng system loss charges sa mga bill ng kuryente. Pero at this point, sabi po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, isa po itong grupo ng mga electric cooperative na while hindi naman po sila tutol sa pag-aalis ng systems loss charge, dapat raw po it should be accompanied by a government subsidy to prevent financial losses, and warned na kung walang national subsidy dito po sa planong to ay could lead to bankruptcy ng mga electric cooperative. So una kong tanong, gaano kahanda yung gobyerno to shoulder the additional cost kapag umabot nga po itong proposal na to? At ano pong safeguard na hindi rin makakaapekto ito sa modernization ng power grid din natin? Ang gusto po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito
ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Bakit? Dahil kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So, kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So, ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies. Ongoing pa po, ma'am, yung Of pag-aaral course. in terms of Yes. kung pwede bang mag-subsidy like yung sa mga local cooperatives po. Sa pag-subsidize, hindi siya napag-uusapan. Ang kinakailangan din pag-aralan ng utility companies kung paano nila maiiwasan na magkaroon ng losses. Ma'am, just one observation lang po on the President's SONA. Hindi po nabanggit ng Pangulo yung anti-political dynasty bill despite it being a priority measure of the Marcos administration. Nagbago po ba ang posisyon ng Pangulo when it comes to the anti-political dynasty bill o he remains committed to passing this measure bago matapos yung term niya? Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong anti-political dynasty bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng BICAM dahil sa ating pagkakaalam ay ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13. Hi, Yusek. Yusek will just ask on the context of a certain phrase from the fifth SONA of the President when he is discussing the uplift. He said, ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Ma'am, was there any attempt to steal the funds under the uplift? But the President was able to avert it. Okay. Noong nagsalita po ang Pangulo noong nakaraang SONA, nung sinabi niyang mahiya naman kayo, ay mas naging mapanuri upang hindi agad ma-release ang pondo intended for infrastructure, especially sa flood control projects. Dahil nga nagkaroon ng pag-iimbestiga. So, hindi ito agad ibinigay kung nakikita nila na hindi akma ang pag-aaral at hindi kailangan pondohan. So, yung mga hindi nagastos, kaya nga maraming tumutol sa FLR. At meron pang binanggit na pangalan patungkol dito sa for late release dahil po pinag-ingatan ng Pangulo ang pondo. At dahil sa savings po na nagawa, dahil hindi nga sa pag-release ng mga pondo sa mga proyektong questionable, ito po ang nagamit para ipantustos sa pangangailangan para maibsan ang impact sa mga kababayan natin patungkol sa krisis sa Middle East. Ma'am, does that include the allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget? Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasagawa. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. And if it wasn't weaponized, they can at least go out on bail. Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners I daw think- po. Yes. he just said, I think. I believe. Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw,
Iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapasya. Nasa korte. Nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Sunod na tanong mula kay Maricel Lili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga professional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado, ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinatatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So, kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidig ang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. So, kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig dahil ngayon ang jurisdiction po kay Senator Jinggoy at Senator Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan. And ma'am, on other issues, si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? I just want to know. Yes. Correct, yes. Right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watched it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the Yeah. meaning of the whole Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected
sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, sa kausap niya yung mga supporter niya po, no, natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung SONA ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po na dito? Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. Ang SONA, ito po ay paraan. Ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan. During that interview, natanong din po siya tungkol sa saloobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang SONA. Sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling nung pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So bakit pa daw po maniniwala at manonood sa SONA? Okay. Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Ano po yung hiling na yun, ma'am, if ma-remember lang po ng publiko? Baka alam mo. Sabihin mo na sa amin. Any idea? Okay, I will answer. Any idea? Ayun po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis. Gamit ang Ang chopper po.
Si Tristan po ang nagsalita. Okay na? No, seriously, Yusek, can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled? Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Hindi naman ito lingid. Kahit sa inyo po. Sa mga taga-media, hindi ito lingid. At si Tristan na nga rin po ang nagpatotoo niyan. Salamat. No, sorry, ma'am. Sorry, Tristan. But does the president now deny that he acceded to that request at any point nung sila running mates pa lamang when they were trying to perhaps come up with agreements? Pag sila nanalo na. Wala po akong personal na kaalaman, hindi pa po ako parte ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So wala po akong categorical na sagot na masasabi patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay... Ay, may tanong pa si follow-up question kay Maricel Halili. No, Yusek, na-mention din kasi ni VP Sara doon sa interview sa The Hague na the administration is a dictator and that she's not even sure if we will have an election in 2028. Alam naman po natin ang konstitusyon. So, again, it's a waste of time to make a response on that statement. Next question. Next question mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Yusek, another follow-up on VP Sara. Sabi ko, next question. But in a separate interview, Yusek, she was asked about the recent incidents of school violence in the country, and she called it a manifestation of a weak leadership. Kaya raw po nagkakanya-kanya na yung mga tao and even government employees. Allow me to quote her, Yusek. Kasi nawawala yung moral ascendancy ng pinakataas, yung mga nasa taas. Pag sinabi nating nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President, kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. What does the palace make of that? Anong incident yung pinatutungkulan niya? Yung school violence like the Tacloban shooting. Mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay marisolba. Mas maganda po talagang alamin kung anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan. Sunod na tanong mula kay Sam Mendenilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin. Before po in-announce ni President Marcos sa fifth SONA niya yung tax reform package tsaka yung EPIRA amendment, nag-consult na po ba siya sa economic managers regarding dun sa possible impact nung dalawang policy reforms na yun at tsaka kung saan funds kukunin yung ano? Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya. Hindi po siya nagsasalita sa harap ng media, especially sa SONA, kung wala siyang pagbabatayan. Pero ang mga detalye po na yan, Sam, ay makikita natin at madidig natin kay Secretary Go na magkakaroon ng briefing ng 1:30 or 2 o'clock ngayong araw. Sige po, ma'am. Wala nang... Ipapaalam ko po sa inyo kasi yun po ang ipinabot sa atin. 1:30 or 2 o'clock PM, maaari nyo na pong itanong patungkol po sa mga issue sa tax. Okay, wala nang tanong mula sa... Napatawa niyo ako ngayong araw na to ang ano na, start ng salita ay IM May follow-up Okay. question mula kay Let Narciso, DZRH. Yes, go. Ano pong chance na i-certify as urgent bill kapag may mga... Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent.